Sa ibang balita, isa sa bawat apat na Pilipino ang nasa ilalim ng poverty line ng Asia-Pasipiko batay sa pag-aaral ng Asian Development Bank. Abitado naman ang Malacanang na malaking suliranin ang kahirapan at yan daw ang dahilan kung bakit daw ginagawa ng gobyerno ang lahat para masolusyonan ang problema. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa karitong ito ni Aling Adelia nakasalalay ang kinabubuhay ng kanyang pamilya. Minsan nakakaisandaan sila sa isang araw sa pangangalakal, pero minsan wala ni singkong duling. Ang mga tulad ni Aling Adelia ang tinutukoy ng Asian Development Bank o ADB sa kanilang pag-aaral na mahirap. Sila raw yung mga Asyanong nabubuhay sa $1.35 o katumbas ng 62 pesos kada araw. At sa batayang ito, lumalabas na sa bawat apat na Pilipino, isa ang mahirap. Katumbas yan ang tinatayang 23 milyon ng buong populasyon ng bansa. Batay sa pag-aaral, kumpara sa mga kalapit bansang Vietnam, Sri Lanka at Thailand, mas marami pa ring mahihirap sa Pilipinas. One of the important findings of this study is that as countries progress and prosper, the benchmark they use for poverty changes. In fact, the poverty line itself goes up. Tanggap naman daw ng gobyernong laganap ang kahirapan sa bansa. Kaya nga raw nananatiling prioridad ng Pangulo ang pagtugon dito. That's the reason why the President all along had put poverty as, addressing poverty as high in her priority. Katunayan sa proposed 2009 national budget, ang budget ng DSWD ang may pinakamalaking dagdag. Doble kagad yung budget ng DSWD. We see the need to target yung 23 million na yan na sinasabi niya. Ang importante rito, matukoy namin kung saan at matulungan. Pinatikos naman ng Ibon Foundation ang anilay masyadong mababang batayan ng kahirapang ginamit sa pag-aaral. Walang saysay para sa pagsusuri ng kahirapan sa Pilipinas, ang international poverty line na ito. Walang batayan para ipaghambing ang kahirapan sa isang bansa, sa Pilipinas, sa ibang bansa. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Samantala, nagpasabi na ang Sea Oil na magpapatupad muli ng rollback ngayong weekend pero masakit pa rin sa bulsa ang gasolina at diesel. At ayon sa NEDA, maging ang ekonomiya nasaktan sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Saksi si Julio Segovia. Sa second quarter ng taon, naitala ang pinakamababang growth rate ng bansa, 4.6%. Mababa ng mahigit 3.2% kumpara sa second quarter noong 2007 at pinakamababa sa loob ng 3 taon. Pero paniwala ng mga negosyante, posibleng lumala pa ang estado ng gross domestic product ngayong third quarter. Ang GDP ang sukatan ng halaga ng lahat ng produkto at serbisyo sa loob ng bansa. Ang nakikitang salarin ng NEDA ay ang umaarangkadang inflation rate ng bansa na dala ng pagmahal ng pagkain at krudo. Pero ngayong bumaba na ng $18 ang average price ng Dubai crude kada bariles, malakihang rollback ang hiling ng mga militante. Para sa grupong Piston, 11 pesos pa raw ang dapat i-rollback ng mga oil company. Pati mga motorista, humihirit din. Sa akin, dapat i-rollback pa. Dagdagan pa yung rollback. Talagang dapat talaga para kumita ka naman kaunti. Hindi sinabi ni Energy Secretary Angelo Reyes kung magkano, pero naniniwala rin siyang dapat pang i-rollback ng mga oil company ang presyo ng langis. Dagdag pa ni Reyes, hindi katanggap-tanggap na ikatwiran ng pabago-bagong presyo ng crudo sa world market, pati na ang halaga ng piso kontra dolyar. And if we find reason that they should decrease and they don't decrease, then we will call for them. Wala pang pahayag ang big three oil players na Shell, Petron at Chevron kung magpapatupad sila ng rollback ngayong weekend. Pero ang independent oil player na Sea Oil, nagsabi ng magbabawas presyo sila ngayong linggo. Maybe between 50 centavos to 1 peso ang maasahan natin this weekend. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa ibang balita, binomba ng militar ang pininiwala ang kuta ni MILF Commander Umbracato sa Kabuntalan Sheriff Kabunsuan. Nabawi naman ng militar ang kampo ni Commander Bravo sa Lanao del Norte. Pero ang dalawang commander at large pa rin hanggang ngayon. Saksi si Chino Gaston. Matapos ang 3 araw na pananahimik ng mga kanyon ng militar sa Dato Piang, Maguindanao, muli na namang naglaglag ng mga bomba mga OV-10 sa karatig na bayan ng Kabuntalan sa Sheriff Kabunsuan. Namatan raw kasi doon ang tropa ni Commander Cato. Truck-truck na sundalong dumating at bumaba sa barangay Tapiawan. Sangkita pa ang bakas ng bakbakang MILF at gobyerno. Nagkalat ang mga paninda, ang mga dingding, tadtad ng graffiti na iniwan umano ng mga rebelde. Mataas pa rin ang tensyon at wala pa rin tao sa Tapiawan. Karamihan sa kanila nasa evacuation center sa Dato Piang. Nadat na namin ang mga sanggol na ito sa health center sa Dato Piang. Halos lahat, nakadextrose dala ng lumalalang kaso ng diarrhea. Tuloy rin ang pagtugis kay Commander Bravo sa Lanao del Norte. Kagabi, nasakop na ng militar ang Camp Bilal, Commander Bravo sa Puna, Piagapo.
ito ang training camp ng 103rd Brigade ng MILF at pinaniniwala ang paggawa ng bomba ng mga rebelde. Kita rito ang mga trenches at makeshift bunkers ng mga rebelde. Narito rin ang bahay ni Commander Bravo at ang kanyang kabayo. Ayon sa militar, 26 na rebelde ang namatay. Pero nakatakas raw si Commander Bravo sa bayan ng Piagapo sa Lanao del Sur. Di pa man nahuhuli sina Commander Cato at Bravo ayon sa AFP, malaki na raw ang epekto ng opensiba ng militar sa Maguindanao at Lanao del Norte. Weakening their mass base, weakening their ability to conduct terrorist activities in the scale that they did, again, probably it's about 70%. Pero kasabay ng sinasabing paghina ng rebelding grupo, ang nakakaalarma rin pagdami ng mga sibilyang apektado ng sigalot. Mula sa Maguindanao, Chino Gaston ang inyong saksi. Kung sakasakali, hindi lang po mga kaso ng extrajudicial killing ang mabibigyan proteksyon ng writ o pamparo. Pinag-aaralan na kasi ng Korte Suprema kung pwede nitong masakop pati ang mga karapatan ng mahihirap. Saksi si Susan Enriquez. Karaniwan na ang mga ganitong eksena tuwing may demolisyon sa Metro Manila. Tayo ka na, tayo ka na, tayo ka na. Sa mga bangketa, pangkaraniwan na rin ang sakitan, agawan at minsan ipanila ng mga paninda sa tuwing magsasagawa ng clearing operations ng MMDA. Pero ngayon, ang mga taong madalas na nakakaawa sa mga ganitong operasyon, tila nakakuha ng kakampi sa Korte Suprema. Sa isang forum sa UP Diliman, sinabi ni Supreme Court Chief Justice Renato Puno na pinag-aaralan nilang palawigin ang sakop ng writ o pamparo. Kaya kung dati, karaniwang nagagamit lang ito sa mga kaso ng extrajudicial killings, susuriin na raw ng korte kung paano nito mabibigyan proteksyon ang mga karapatan ng mga maralitang tagalungsod. In light of our present rules, the writ of pamparo can be expanded to extend its coverage on these various socio-economic and cultural rights of the people. Welcome naman daw sa MMDA ang mungkahi ng korteng palawigin ang writ o pamparo sa mga demolisyon. Pero giit pa rin ng ahensya, ang mga lumalabag lang din naman sa batas ang kanilang puntirya. Okay din sa akin yon dahil para hindi kami puro nare-reklamo, minsan fabricated yung reklamo sa amin, na keso nawala yung ganito, ganyan. At tulad ng inaasahan, may hatid ng ngiti sa mga tinatamaan ng demolisyon ang hakbangin ito ng Korte Suprema. Bukod daw kasi sa nalalagay sa panganib ang kanilang buhay sa mga ganitong operasyon, nawawala pa ang kanilang mga kabuhayan at ari-arian. Yung kariton, pag may nakuha silang kariton, dinadala yata sa kanila eh. Kinukuha po yung mga paninda namin pag maabutan. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Sa Haro, Iloilo, natagpuang patay sa loob ng sariling bahay ang tiyahin ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Pinagsasaksak ng di pa kilalang suspect ang 73 anyos na si Adelina Palma Berhemo, kapatid po ng ina ng senadora. Pinaniwala ang pagnanakaw ang motibo sa likod ng pagpatay. Sumulat na ang senadora kay Justice Secretary Raul Gonzales para atasan ng NBI na madaliin ang investigasyon sa pagpatay sa kaniyang tiyahin. Pumanaw na po ang komedyante at manunulat na si Zoraida Sanchez dahil po sa breast cancer. Siya po ay 57 taong gulang. Tuluyan ang naulila ang nag-iisang anak ni Zoraida na si Alexis. Pumanaw na rin kasi ang mister ni Sanchez nitong taon lang. Sumikat si Sanchez bilang komedyante noong dekada 80. Nagsulat din siya para sa telebisyon, sa teatro at para sa mga dyaryo at magazine. Sumakbilang buhay na rin po ang ina ng Razorheads frontman na si Ellie Buendia. Mismong si Elia nagkumpirmang pumanaw ng kanyang inang si Lisette Buendia. Nakaburol na si Ginang Buendia sa BF Resort sa Parañaque o sa Las Piñas. Sa kabila nito, tuloy pa rin daw ang inaabang reunion concert ng banda sa Bonifacio Open Field sa Taguig. Ayon sa Sony BMG Entertainment na co-producer ng concert, tuloy pa rin ang bentahan ng ticket sa internet at mga piling ticket outlet.